wala nang patutunguhan itong mga imbestiga na to. Dahil tignan nyo dyan ngayon sa independent, di ba? Independent cover-up. Okay? Yung independent cover-up investigation chuchu nila. Sinasabi nga dito ni Barzaga, tiwala lang tayo kahit wala pang naipakulong si DPWH Vince Dizon. Malay mo, next year, baka makahuli na siya ng isang small-time contractor na nagnakaw ng 10K. O, diba? Insulto ito. Nakikita ninyo ang investigation. Nakita ninyo yung investigation dyan na pinagtatakpan nila. So, wala talagang mangyayari dyan. Dapat open yan. Dapat makita ng taong bayan. Sinasabi ni Kiko na Zaldico does not deserve due process. He and his family deserve the righteous anger of the people. Tama. Paano ka magkakaroon ng due process dyan? Nagkaroon ba ng due process ang pera ng taong bayan nung ninakaw ni Tambaluslos? At ano ang gagawin nila ngayon? Pagtatakpan. Talagang cover up to the highest level. Pero mga palangga, di ba? Tuwing na lang umuulan, bumabagyo, lumilindol, ang sandigan ng taong bayan ay dasal. Hindi po lahat nakukuha sa dasal. Alam ko kayo, magkaiba man ang relihiyon natin, lahat tayo nagdadasal. Pero mga kababayan, huwag nyo na ipaubaya lahat sa dasal. Dahil sabi ng Diyos na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Look at you, sa Panitan, may mga nakamatay. Capiz, Iloilo, ano kayo dyan? Maliban sa Talamak, kayo dyan sa Pulburon. Dahil pinalawak ng mga ng mga dilawan at kabatak ni Marcos Jr. Now sa Capiz, nakita niyo yung baha? Ganyan na lang ba kayo? Papayag na lang tayo? Noong nakaraan, Pampanga. Saan pa? Ano pa mga, Leyte? Ano pa? Delubyo. Ang kailangan yung, Samar. Grabe ang damage. Grabe ang damage. Ano pa bang bagyo na kailangan danasin ng taong bayan para kumilos, para pabagsakin ang mga adik na namumuno sa inyo? Kailan kayo kikilos? Hindi po pwede na lang tayo ipagpaubaya natin sa Diyos. Sabi ko nga, pag nakita tayo, umakyat na tayo sa langit lahat, kung tayo makakakyat sa langit, sasampalin tayo ng Diyos. Kaya ikaw, puro ka Diyos, Diyos, umasa ka lang sa akin. Hindi ka gumawa at nilabanan ng mga bangag. Hindi ka pwede pa sa Diyos, manindigan kayo. Labanan nyo yung mga adik. Pag humupa ang baha, manindigan kayo. Then, balik na lang, paulit-ulit. Diba? Walang pakialam. Ang bangag administration, tapos ipagmamalaki ng Malacanang na mga bangag ng kanilang tagapagsalita nung sinasabi ni Sara na walang nangyayari, walang achievement, walang progreso ang gobyerno ni Bangag. Ano ang depensa sa inyo ni Castro? Anong depensa niya? Dahil sinasabi ni Vice President Sara at ninyo na wala talagang ginawa itong Bangag na ito. Ano sabi? Bulag-bulagan ba si Inday Sara? Hindi ba niya nakikita na abala daw sa pagbibigay ng ayuda si Bangag at di daw hindi natin na nakikita yung ginawa sa agrikultura? Yan ba yung sagot for 3 years? Ang achievement ni Bangag magbigay ng plastic-plastic na tigda 2 kilo, 2 kilong bukbukin na bigas at tig isang latang sardinas? Yan ba? Tapos yung magsasalita, gusto nilang gurgurin tayong lahat? Ha, Castro, tara-tara, tama ba yan? Kamo dira tanan sa Aklan, Karaya, kamo sa Iloilo, sa Capiz. Ang Iloilo, kag ang Capiz, that's very, maraming dyan, camping at sa mga dilawan. And that's okay kung maging actually, you're good. Noong naging kakamping kayo at dilawan kayo, kasi ibig sabihin, nilabanan nyo si Marcos na hindi maging presidente dahil naniniwala kayo na magnanakaw ang kanyang pamilya. And now, nasaan na kayo? Hindi ko naman nila lahat. Panahon na para manindigan, katulad ng secession speech ni Kiko Barzaga na ang mga Mindanaoan, you have to speak up dahil lumalakas na nga ang panawagan na gusto nyong ihiwalay o ng Visayas, kaya ba natin? Republic of Visayas naman tayo. Republic of Mindanao, Republic of Visayas. I think we can. Okay, di ba? Hindi tayo pwede may awa ang Diyos sa totoo lang. Lumaki ako na naririnig ko na yan sa mga matatanda. May awa gid ang Diyos, ang Ginoo sa aton, mabuot, mag-ampo lang kita sa Ginoo. Kay muni-muni, sasampalin talaga tayo ng Diyos. Pag nagkataon na nakikita, ang sabihin ng Diyos, wala kayong ginawa para ipaglaban ang inyong kinabukasan. Puro lang kayo umasa sa akin. Ang dami niyong sangkatauhan sa mundo. Nung bata ako, akala ko din, ganun. Na pag nag-ampo tayo sa Diyos, lahat na hiniling natin sa Diyos, kahit hindi tayo magtrabaho, ibibigay niya. Bullshit yan. Tamad ka, sasampalin ka talaga ng langit. Pwede ka ba magdasal ka na lang? Lord, sana maging doktor ako. Na hindi ka mag-aaral, hindi mo pagsisikapan, hindi, di ba? Kailangan nyo manindigan. And now, I feel so sorry. Yun ang nakikita ko. Alam mo, habang pinapanood ko, may vlogger pa nga daw na namatay. Binasa ko, ka-lover something, bata, babae. Nakaawa dahil tumatawid sa sapa. Niligtas yung isa niyang family member.
tapos inanod siya ng baha, niligtas siya ng kapatid niya, tapos hindi na siya nakuha dahil, ano na siya, inanod na siya ng baha. So, lahat nakikita niyo, alam mo, habang pinapanood ko yung hindi naman na ganyan nagbaha sa Capiz ang una. Ay man baha na ganyan sobra. The last time na nagbaha na sa Capiz atong undang that was 1984. Yara, 84, 85, ay 80s yun. Ginbaha ka mo, ganyan ka, sobrang baha-baha. Nagbaha man, pero ngayon, mas malala. Nakulang na lang, matunaw ang Western Visayas. Talaga bang, then after that baha, mag-Marcos-Marcos kayo? Kayo, maraming pinklawan, dilawan. Even my friends, my friends dyan sa Iloilo, sa Capiz, family and friends. Galit na galit kay Marcos, pero ngayon, ayaw niya manindigan. Yan ang idinulot ng baha. Kawawa kayo lahat. Na Samar, lahat na tayo. Kailangan talaga ninyong manindigan. Tao ang gumagawa ng kapalaran, gumagabay lang ang Diyos, sabi ni BMW. Exactly. Sabi ni Lord, lihok tao kay tabangan taka. Grabe na yung kulto ni Baguio. Yun na nga mga kababayan. So yaan, habang si Lee Satanas, si Sandro Marcos, habang delubyo siya na nasa F1, si Lee Satanas nasa Europa. Anong ginagawa ng alpoterang hayop ng butod na yan? Ngayon, bibigyan lang kayo after the baha, 2 kilong bigas, na buk pa. Tapos after that, hindi kayo maninindigan. Not only Capiz, Davao, Mindanao, lahat tayo, Luzon, dito sa Baguio na ito. Kawawa talaga ating mga kababayan. Walang ni isang taong deserve ang maranasan ng ganyan, lalo na sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Walang taong, matutuwa ka na nakakaranas ng ganyan. Pero kung si Bangag at si Lee Satanas, si Zaldico at si Tambalustos ang makita natin maanod sa baha, di ba? Magpipiesta tayo, di ba? Kasi at least nagbayad na sila, hinagupit na sila. Kasi ang nagbabayad kayong mga inosente. Hindi naman kayo nagnakaw. Kayo ang binabaha dahil ninakaw nila yung mga flood control project. Recently, nagsalita na naman itong mga batang kongresista na to. Mukhang talagang dapat kayo ang mga bida. You guys, young kongresistas o congressmen. Itong si Leandro Leviste. Sabi niya, marami pa daw mga DPWH officials na may koneksyon sa mga kontratista. At yan ay alam din yan ni Dizon ng DPWH Secretary. 'Di ba? Si Bonoan umalis na, 'di ba? Mukhang nakaligtas na dahil resign na siya. Ngayon ito naman si Dizon, ano nangyari? Yung kanyang undersecretary, 'di ba? Umalis na dahil ibinuking nga ito ni Leviste din at ngayon marami pa. Wala na patutunguhan yung mga na yan. Wala nang patutunguhan yung investigation na yan. Ang patutunguhan yan, sunod-sunod na baha sa inyo, sunod-sunod na kamatayan, at sunod-sunod na papahirap sa inyo.